Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Andre Miguel V. Jose at sa video na ito ay aking ibabahagi ang aking sanaysay na pinamagatang ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Isa ito sa mga napapanahong issue na may direktang epekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay mula sa transportasyon, presyo ng bilihin hanggang sa kalagayan ng ating ekonomiya. Sa aking sanaysay, tatalakayin ko hindi lamang ang mga epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina, kundi pati na rin ang mga posibleng solusyon na maaaring isulong ng pamahalaan at ng mamamayan. Naway magsilbi ito paalala sa atin ng kahalagahan ng pagtutulungan at pagiging maalam sa mga isyong panlipunan. Tara, samahan ninyo ako sa maikling pagtalakay. Introduction. Isa sa mga isyong madalas marinig ngayon ay ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Halos linggo-linggo ay may dagdag presyo sa mga gasolinahan at ramdam ito ng bawat isa. Hindi lang ito tungkol sa mga sasakyan, kundi pati sa pamasahe, presyo ng bilihin at kabuhayan ng mga tao. Para sa akin, ito ay isang problema na hindi madaling solusyonan pero dapat pagtuunan ng pansin. Diskusyon. Unang epekto nito ay sa transportasyon. Kapag tumaas ang presyo ng gasolina, napipilitan ng mga tsoper na magtaas ng pamasahe. Ang dagdag na bayad ay mabigat para sa mga estudyante at manggagawa na araw-araw bumabiyahe. Kahit piso o 2 piso ang dagdag kapag araw-araw mong binabayaran, malaki rin ang kabawasan sa budget. Ikalawa, naapektuhan din ang presyo ng mga bilihin. Karamihan ng mga produkto ay dinadala mula probinsya patungo sa lungsod gamit ang mga sasakyan. Kapag tumaas ang gasto sa gasolina, tumataas din ang presyo ng pagkain at iba pang pangangailangan. Halimbawa, ang gulay na dati ay abot kaya, bigla na lang nagmamahal dahil sa dagdag gastos sa pagbiyahe. Katlo, may epekto rin ito sa ekonomiya. Ang mga negosyo, lalo na ang mga maliliit, ay nahihirapang makasabay. Kapag mataas ang gastos, napipilitan silang magtaas ng presyo o magbawas ng empleyado. Sa huli, bumabagal ang takbo ng ekonomiya at mas nahihirapan ang mga tao. Sa kabila nito, may mga posibleng solusyon. Dapat magbigay ng tulong pinansyal ang mga gobyerno sa mga tsuper at transport groups para hindi agad ipasa sa pasahero ang bigat ng pagtaas. Bukod dito, mahalaga ring maghanap ng alternatibong paraan ng enerhiya at mas maayos na sistema ng pampublikong transportasyon. Kung may mas maayos na bus, tren o jeep na mura at mabilis, papabawasan ang sobrang pagtaas natin sa gasolina. Conclusion. Sa kabuuan, ang pinakamahalagang aral mula sa pagtaas ng presyo ng gasolina ay ang lawak ng epekto nito sa bawat Pilipino mula sa pamasahe hanggang sa pagkain sa hapagkainan. Upang malutas ito, nararapat na magkaroon ng panukalang patakaran na magpapatibay sa paggamit ng alternatibong enerhiya at nagpapalakas sa pampublikong transportasyon upang mabawasan ang sobrang pag-asa sa imported na langis. Bilang individual, maaari tayong magsimula sa simpleng pagtitipid ng gasolina at tamang paggamit ng enerhiya sa araw-araw. Bilang komunidad, mahalaga ang samang-samang pagkilos tulad ng pagsuporta sa carpooling, paggamit ng bisikleta, at pakikiisa sa mga programang pangkalikasan. Ang mga mungkahing ito ay makakatulong sa pagbabago dahil binabawasan nito ang bigat ng pagtaas ng presyo. Pinapalakas ang disiplina ng mamamayan at nagtataguyod ng mas matatag na lipunan na handang humarap sa mga hamon ng ekonomiya. Maraming salamat sa pakikinig.